Kinain daw ng defense team ni Sara Duterte ang prosecution na pinamumunuan ni Congressman Luis Ro. At ang sa kampo naman ni Sara Duterte ay pinamumunuan ng abogado ng lead counsel na si Attorney Sison. Well, ako ba ay nasurpresa? Are we surprised about this development? Definitely not. Kasi noon pa man, sinabi ko na this is what is gonna happen. Ito si Attorney Mike Operario, pag-usapan natin yan. Ilang oras na lang natitira, magbubukas na naman muli ang resumption ng pre-trial ng impeachment ni Sara Duterte. At kagaya ng aking inaasahan noon, I predicted this correctly, na ang House panel will hire private lawyers. And they did, mga 10 abogado, mga pribadong mga abogado na ang kinuha ng prosecution para ang sabi nila ay aalalay lang sa kanila. Pero it turns out, according doon sa nangyari doon sa pre-trial, dahil si Luis Ro ay halos kinain daw ng buhay ng defense team sa pamumuno ni Attorney Sison, yung one of the private prosecutors, si Attorney Kapunan, had to take over from Congressman Luis Ro. At kaya mainit ang ulo ni Attorney Kapunan. Well, actually, sila Attorney Kapunan po, sila Leila de Lima, mga naging kasamahan po namin sila sa law office ni Senator Rocco, yung Rocco Bunyag, and also with the Senate, so I know them personally. Actually, si Attorney Kapunan ay ninang pa namin sa kasal ni Doktora. Si Senator de Lima, while she was with Senator Rocco, nakasama namin siya doon. But then, nag-umpisa siya ng sarili niyang private practice. But she primarily specialized in election law. Hindi talaga siya naging criminal trial lawyer or experience sa impeachment. Kaya sinabi ko na noon, kagaya ito sila Jervis Luis Ro, wala naman silang karanasan tungkol dito sa impeachment. So, kakainin sila ng buhay talaga ng defense team ng kampo ni Sara Duterte. And that's exactly what happened. And akala kasi nitong mga nasa prosecution panel ng House, I think sa sobrang dami nung kasinungalingan na kalang isinubo sa kanilang mga sarili, nagkaroon na sila ng narcissistic belief na sobrang husay na talaga nila. Iba po ang sistema dyan sa House of Representatives, kagaya ni si Congresswoman Luis Ro, na akala niya dahil siya pinamumuno doon sa investigasyon ay napakahusay na niya. Pwede pong ganon, pero pwede rin po na kaya ikaw ang pinili, wala na silang ibang mapagpilian. For lack of a better choice, wala nang ibang choice eh. Kaya kayo nilagay dyan. You were not placed there because you were the best. You were a good lawyer. Because in the legal circle, hindi naman po kilala si Luis Ro as a good trial lawyer or a civil lawyer or whatever. She was a politician. Doon siya kilala. And she should stick to that. And wag na nilang i-feed itong kanilang narcissistic belief na sobrang husay talaga nila at siya daw ay second Miriam Defensor in the making. And she's obviously not. So, this is how it is right now. Ang question sa atin dito ay bakit ginawang closed door yung pre-trial? The pre-trial is supposed to be part of the hearing proceedings, bahagi ito ng pagdinig sa kaso ni Sara Duterte. Bakit yung pre-trial? Pre-trial pa lang, kino-close door nyo na. Meron ba kayo tinatago o kaya nyo mabisto yung kakulangan ninyo in terms of knowledge and of skill pagdating dito. Pero nung pa man sinasabi ko na sa inyo, huwag tayong masyadong magpapaligaw dito sa impeachment trial na ito. The administration just wanted this to continue despite the fact na alam nilang wala na silang boto.
hindi nila ma-impeach si Sara Duterte. However, kaya ang ginagawa nila ngayon, sinusubok nila na ipakulong na lang lahat ng mga kumakampi kay Sara Duterte, hoping that this will raise another constitutional issue at pwede silang bumoto ng mas kakaunting bilang. Mai-reduce nila ito from 16 going 15 to 14, na depende sa dami ng mababawas nilang mga senador. But since it will become a constitutional issue, ay wala na ito, tapos na rin ito, because once it reaches the Supreme Court on a challenge based on the Constitution, kung ang plano nila ay bawasan yung kakampi ni Sara Duterte para makuha nila yung sufficient number, sampa ng kaso, arestuin, I don't think that will work, because maaabutan na yan ng panahon at magkakaroon na ng halalan, which is just a few months away. And ang totoong makikita ko mangyayari nito sa pagdinig na ito sa impeachment is that it will just be used as a ruse. It's to a misdirection para mawala tayo doon sa usapin ng flood control. Talagang nilulunod nila yung usapin ng flood control at iniiwas ito. And I think naghahanap ang presidente ngayon na kung anong sasabihin niya sa kanyang SONA. That's why they had to start something. And I would predict na baka bago mag-start ng SONA, ay kunyari sasampahan ng kaso itong si Romualdez para meron naman siyang mai-report. Kunyari, i-report itong nangyayari sa impeachment because there is nothing significant to report. I mean, in terms of your popularity, you're negative 15, negative 13, economy is going down, dollar is going down, but the peso is going down against the dollar. There is an impending a crisis insofar as the Super El Nino is concerned. Paparating na tayo sa rainy season. So, there's so many problems that the government is supposed to face right now. Hindi nila malaman anong kanilang ire-report. So, this impeachment will be a good distraction to all of us. Pero, tayong lahat, huwag tayong magpapaloko, huwag tayong magpapadaig sa ganitong mga estratehiya. Alam na natin to. I've been telling you this for a long time already. So, may mga iskumbro ng Pilipinas, alam na nila what is coming. But we will not be fooled. We will stick to the issues. Patuloy tayong maniningil dito sa mga magnanakaw na ito, dito sa flood control at iba pang budget ng Pilipinas. And we will not stop, we will not relent. Ano man ang gawin ninyo dyan sa impeachment na yan. Makailan nga lamang ay binulagan na naman tayo ng isang trahedya. Hindi pa tayo nakaka-recover ang bansa dito sa trahedya ni Baterbonia, isang up-and-coming basketball player na namatay under the control of the school. At eto na naman, mga estudyante, high school students, pinagbabaril ng kapwa nila, estudyante. Although ang pamamaril ay normal lang nangyayari sa ibang bansa, kagaya na sa Amerika, na ilang ulit itong nangyari sa Pilipinas. Ngayon ko palang matatandaan na merong isang estudyante na binaril ang ilan sa kanyang mga kapwa estudyante in a mass shooting incident. Ang mas nakakalungkot dito, tila lumalabas sa mga ebidensya na nag-gather na bago pa man nila isinagawa ang pamamaril na ito, alam ng mga bata na hindi sila magiging criminally liable under sa batas. At may nakapagsabi sa kanila at nabasa nila na because they are 15 years old and below, they are exempted from criminal liability. At alam na ng buong Pilipinas so sino may author ng batas na ito. Ito po ay creation nila Kiko Pangilinan. At under the support at saka pag-push ng mga interest groups noon na naglalabi for this law. At usually, nung panahon po na yan, ang mga naglalabi dito ay yung mga involved sa juvenile justice, in the DSWD, pati mga NGOs, at mga nagsasabi na sila ay for the interest of the children. Alam niyo po, noong 1991, ako po ay naging isang volunteer street educator sa Maynila. Habang ako ay estudyante ng batas sa San Beda, ako po ay nagtuturo ng mga street children sa Kamaynilaan. Sa ilalim ako ng LRT, sa Luneta, sa PICC. Iniipon namin ng mga kabataan at amin silang tinutulungan.
At sa pakikisalamuha ko sa mga bata na ito, naalaman ko na sa murang edad ay they have acquired already a criminal mind. Specific example niyan, nung bago pa lang ako nagtuturo dun sa mga bata, maraming mga bata yung lalapit sa'yo, nagpapaampon, isama daw sa bahay. At winarningan ako ng isang house parent noon. Sabi niya, huwag kang magpapadala sa ganyang mga estilo. Sabi niya, mahal natin yung mga bata na yan, pero you should understand na ang kaisipan nila, ang training nila dito sa kalsada is that they have become street criminals. Ang gagawin pala nila, kukunin ng tiwala mo, isa papasama sa bahay, titira sa iyo ng mga 1-2 araw, no? After that, bigla na lang siya mawawala at ninakawan ka na pala. So, ang mga bata na ito doon sa isip ng yung mga nag-create ng mga NGO, marami diyan kasi yung mga, alam nyo, hindi naman mahihirap mga sosyal, yung mga mayayamang sosyalera, ng mga matrona, ng mga may edad na wala nang magawa sa kanilang career or sa buhay, sa pera. Ang gagawin nila, magtatayo ng NGO para magmukhang, tumutulong sa mga bata. Pero sa totoo, minsan hindi naman sila aktual na sumama doon sa mga bata. Hindi nila alam yung totoong sitwasyon. And after a year, or less than a year of being a street volunteer, kasi medyo idealistic ako, na akala ko yung lahat ng mga taong makakasama natin dyan ay yung mga taong nagtatrabaho para sa welfare ng mga bata. I was so disappointed to see na marami pala dito sa mga supposed NGOs na to, na supporting street children, are using the children for show, para lang maipakita sa marami na sila ay may mga NGO, na sila ay tumutulong, mabubuti, mababait, kasi may mga foundation sila na tumutulong sa mga bata, but they are not really for the welfare of the children. Maraming kaipokrituhan sa mga ganitong klase ng mga movement. And isa itong yung batas na ipinasa na ito ni Kiko Pangilinan, yung amendment sa juvenile justice na nagbababa ng criminal liability from nagtataas ng exemption sa criminal liability from 12 to 15. Ito po ay isa sa mga batas na itinutulak nung may mga woke agenda na tinatawag, yung ultra-liberal na ang tingin sa lahat ng mga kriminal ay mga biktima. At feeling nila dapat ang mga kriminal na ito ay sila ang mga dapat na tinutulungan. And without even understanding kung ano talaga ang nag-uudyok dito sa mga kabataan para maging kriminal. Nung ipinasa po ito agad ni Kiko Pangilinan itong batas na to, immediately in its implementation, nag-search ang krimen na ginagawa ng 15 years old and below. Because the criminal syndicates started recruiting children below 15 years old and below to perform the crime, kasi kahit na mahuli, hindi naman sila po pwedeng makulong. At ito, kitang-kita dito sa nangyari sa Tacloban, yung mga bata mismo, they are acting with discernment. Alam nila yung kanilang ginagawa. Alam nila that they will be exempt. So it's okay for them to kill and to shoot other people. So, ang failure dito is in the law itself. There is already a failure of the law. There is a failure of the system. There is a failure of the values ng meron tayo sa ating mga tahanan. Muli, makikita ninyo dito yung karakter ng mga involved, may tiyahin na pulis or magulang na pulis, at paulit-ulit yan because I have seen yung mga anak na mga abusadong pulis, sigurado abusado rin. Kasi itinuturo ng mga magulang nila sa kanila na dapat ikaw ay siga, basta may baril ka, ikaw ay katatakutan, pwede mong gawin lahat ng illegal dahil sa ikaw ay may kapangyarihan. So, in general, hindi lang yung mga bata dito nag-fail, hindi lang yung school system, it is society in general that is failing right now. At pag hindi natin ito na-check with the proper discipline, ay it will spiral out of control. At ngayon, busy-busy na naman itong Malacanang, itong yung mga tawag nila DDH, yung diehard Duterte haters. Biglang itinutulak na papunta pati sa mga Duterte. 4 na taon nang hindi presidente si President Digong,
At ito ginagawang failure daw ni Duterte. Parang itong si Falsis, na suspindi siya ng Supreme Court. Nagkaroon daw siya ng Duterte virus. Everything na palpak na mangyayari sa ating pamahalaan ngayon, ang gagawin nila, ang lame excuse of this government is to blame it on Duterte. Hindi naman po tayo mga tanga, no? Itong mga ito na parang feeling nila, basta inulit mo ng inulit yan sa mga tao, utuin natin sila ng utuin na kasalanan ito ni Duterte, maniniwala din naman iyan eventually. No, it's not. It's not working. Kaya itong rating ng presidente na pababa ng pababa, Madam Claire Castro, it's not working. Your strategy is not working. It is working for you kasi may trabaho ka pa, pero it's not working for your client. And yung mga tao, yung mga mamamayan, alam na namin kung anong totoong nangyayari dito. This law should never have been passed in the first place. And kahit na yung mga senador or legislators or yung mga sumunod na mga mambabatas noon, I will still also blame them for not correcting this law na dapat noon pa ito ni-repeal, dapat noon binago na ito. Ngayon nakikita na natin ang negative effect nito. Wala pong masama if we treat criminals at criminals. Totoo yan, yung mga minors should be treated differently, pero hindi ibig sabihin na yan ay huwag natin silang bigyan ng pananagutan. Ang mga bata ngayon, mas mabilis na silang pag-mature. They know this is the age of information. Information travels very fast. At madali silang matututo. At yung age of discernment ngayon ay mabilis din dumadating. Maaga nilang nalalaman kung ano ang tama at kung ano ang mali. Pero tayong lahat din ng mga mamamayan, huwag tayong magpapaloko dito sa mga propaganda ng pamahalaan. The system has failed us and we should correct this. At tayong lahat patuloy tayong magmamasid, patuloy tayong makikialam. Kasi nga, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.